Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nabalitaan nyo naman siguro yung aalis sana si dating Speaker Martin Romualdez, pupunta sana ng Singapore. Actually, April 20 to May 4 sana ang schedule niya. Paalis na sana siya nung April 20, magpapagamot daw doon. Angioplasty. Ngayon, hindi pinayagan ng ombudsman. Kinontra ng ombudsman, ni Ombudsman Boying Rimulya. At ibinunyag din ni Ombudsman Boying Rimulya na mayroon na rin silang panawagan sa Anti-Money Laundering Council na hilingin na ng AMLAC sa korte, sa Sandigan Bayan, na i-freeze ang mga assets ni Martin Romualdez. Kaya medyo masama ang loob ni dating Speaker Martin Romualdez. Bigla itong naglabas ng mahaba, 9 minutes to 10 minutes ba yon, yung kanyang video message. Ang kanyang mensahe, mga kabunyog, sabi niya, kung ako ay ginagamit ninyo sa political ploy, kung ako ay parang ginagamit ninyong scapegoat, marami akong nalalaman. Hindi ako napapayag na ako lang ang hihilahin nyo pababa. Parang may halong pagbabanta. Yun veiled threat. Na wag nyo akong tangkain na gamiting scapegoat. Marami akong nalalaman. At kung siya daw ihihilahin pababa, hindi daw siya papayag. Na siya lang. Na siya lang. Ibig sabihin, parang ang ibig sabihin nun, parang damay-damay na tayo. Medyo mabigat yung statement ni Martin Romualdez. Pero hindi rin nagpatinag si Ombudsman Boying Rimulya. Tinuloy niya talaga. Nung nagsasabi ang mga abogado o ang abogado ni Martin Romualdez, si Atty. Adi Fajardo, sabi niya, hindi pwedeng pagbawalan ng ombudsman si Romualdez na bumiyahi sa Singapore. Kasi wala namang hold departure order sa kanya. Ang mayroon lang ay ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order. Ang ILBO ay hindi naman pwedeng makapigil sa isang tao na bumiyahi palabas ng bansa. Lookout Bulletin lang yan ng immigration. Anong ginawa ni Ombudsman Boying? Okay sige. Kahapon, 22, araw ng Miyerkules, kaagad-agad, humingi ng precautionary hold departure order sa Sandigan Bayan ang ombudsman. At alam nyo, kagabi lang ito, mainit na balita ito. Kagabi lang, inilabas na ng Sandigan Bayan ang desisyon nito. Pinagbigyan ang kahilingan ng ombudsman na i-hold si Romualdez na wag makalabas ng bansa. Yan ang latest na balita dyan. Kaya mayroon ng precautionary hold departure order si dating Speaker Martin Romualdez, hindi na siya makakabiyahe. Kaya hindi yung sinabi yung sinabi unang-una ni Atty. Adi Fajardo, yung abogado ni Martin Romualdez na hindi naman daw pwedeng i-hold kasi wala naman daw hold departure order ang korte. Immigration Lookout Bulletin pa lang naman daw ang linabas ng immigration. Hindi na. Kagabi lang ng gabi, alas 8 ng gabi, lumabas ang balita na pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman. Yan mga kabunyog. Sigurado nakarating na yan sa kampo ni Martin Romualdez at lalong magagalit yun. Magagalit yun. Talagang ito parang gera na ba ito? Ngayon ang tanong ng marami, nahahati na ba ang kampo ng Marcos at Romualdez? Nahahati na ba? Parang ang unang nahati, Uniteam, Marcos at Duterte. Pero magkakampi yung Marcos at Romualdez laban sa Duterte. Ay ngayon naman, mayroong mga nagsasabi, yung Marcos Romualdez ba ay nahahati na rin? Nahahati na rin ba ngayon? Kasi siyempre, hindi na pinapabiyahe si dating Speaker Martin Romualdez palabas ng bansa.
At ang humaharang ay si Ombudsman Boying Rimulya. Kilala na naman natin si Ombudsman Boying Rimulya. Si Ombudsman Boying Rimulya ay bahagi ng Administrasyong Marcos. Dati yan na Secretary of Justice. At ano yan politiko yan sa Cavite. Politiko rin si Martin Romualdez. So parang kay Martin Romualdez, ano ba naman tong si Ombudsman Boying? Talaga bang seryoso siya? Tinutuluyan niya na ba ako? Talaga bang kakasuhan niya na ako? Talaga bang ipapakulong niya ako? Talaga bang hindi niya na ako papabiyahihin? Talaga bang ipi-freeze niya na ang mga assets ko? Yun ang mga ano ngayon, ano? Kasi mag-brag sa fraternity yan. Pareho sila graduate ng UP College of Law. At mayroong fraternity doon, Upsilon Phi, ano yata yun Upsilon yata ang kanilang fraternity, kung hindi ako nagkakamali. Sikat na fraternity yan sa UP College of Law. Ay mag-brag sila sa frat. O tapos ngayon parang wala lang yun. Kaya ang tanong nga parang ang tanong ni dating Speaker Martin Romualdez, seryoso ka ba? Ombudsman Boying, talagang tutuluyan mo ako? Parang ganun, Pero siyempre, ang mas malaking tanong din dyan ni Speaker Martin Romualdez, pinsan. O siyempre, pinsan niya ang Pangulo. Pinsan, talaga bang okay na sa'yo na nagpaalam ba sa'yo si Ombudsman Boying na kakasuhan ako at ipi-freeze ang assets ko at i-hold ang mga travels ko? Nagpaalam ba sa'yo? Anong sagot mo? Pinayagan mo ba? Parang siguro, ngayon yan, Mga kabunyog, matindi itong mga nangyayaring ito. Ngayon maraming nagtatanong, nahahati na rin ba ang kampo ng Marcos at Romualdez? Kasi parang ang lumalabas dito, may maraming ang mga artikulo sa media Maraming ang mga programa sa media nagsasabi, nagre-react. Yung mga political analyst nagre-react sila. Laglagan na ba ito? Linalaglag na ba si Martin Romualdez ng grupo ni Pangulong Marcos? Yung magpinsan ba ay parang nahahati na ilinalaglag na ng pinsan ang kanyang pinsan? Parang ganun yung sinasabi ng iba Kaya lang, ang sabi naman ng iba, may banta si Romualdez. Kapag talagang linalaglag na siya, ilalaglag niya na rin kung sino man ang dapat ilaglag. Parang ganun yung banta ni Romualdez So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba talagang nangyayari? Kasi alam naman natin, ang ombudsman, si Ombudsman Boying, alam naman natin na sa konstitusyon at sa principles, sa doctrines, ang ombudsman independent yan. Kaya lang, alam naman natin, tao lang naman si Ombudsman Boying. At syempre, galing siya sa Administrasyong Marcos. Dati siyang Justice Secretary. Magkakagrupo sila ni Martin Romualdez. Kabrad niya pa sa fraternity yan. Magkaibigan sila. So syempre, kung kakasuhan niya si Martin, kailangan hindi magtatanong muna siya syempre out of respect. Tatanungin niya, Mr. President, ano ba ito? Anong tingin mo? Kasi maraming kami, ang rekomendasyon ng aking mga tao, mayroong matibay na ebidensya kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano to? Kakasuhan ba namin to? Itutuloy ba namin to? Parang ganun yan, Parang ganun yan. Alangan namang hindi man lang nagpaalam si Ombudsman Boying sa Pangulo. At hindi naman iguguyan ni Ombudsman Boying nang walang basbas ang Pangulo. Nang walang basbas ang Pangulo. O ngayon, ang tanong, kung may basbas ang Pangulo, bakit binasbasan ng Pangulo? Kasi okay na ba sa Pangulo na makasuhan ang pinsan niya? Hindi niya ba naiisip na posible nga siyang idamay na rin, ilaglag na rin ang kanyang pinsan kapag ito'y naipit o nasukol? Parang ganun kasi ang tono ng banta ni dating Speaker Martin Romualdez hindi ako papayag na gamitin niyo akong political parang scapegoat ninyo. Hindi ako, kung ito ay isang political ploy, pag-isipan niyo kasi marami akong nalalaman. Hindi ako papayag na kung ako ay hihilahin pababa, ako lang ang mahihila. Parang ganito, damay-damay na tayo. Parang ganun ang banta Pero yun na nga mga kabunyog, mga kababayan, actually, nagsisimula pa lang ang lahat ng to. Hindi pa ito yung talaga. Unang-una, wala pang kaso sa Sandigan Bayan si dating Speaker Martin Romualdez. Nasa ombudsman pa rin. Actually, ang stage ng kaso niya ay pa rin, preliminary investigation stage.
preliminary investigation, ibig sabihin, nagkakandak pa rin ang ombudsman ng preliminary investigation. Pagbibigyan pa rin ng pagkakataon si dating Speaker Martin Romualdez na sagutin nito ang criminal complaint laban sa kanya. Pero nabasa ko yung criminal complaint eh. Ang mga ikinaso kay dating Speaker Martin Romualdez ay plunder, conspiracy to commit plunder, indirect bribery, mayroon pa nga direct bribery. Tapos mayroon pang violations ng anti-graft laws. Tapos pati money laundering. Yan yung mga kaso kay dating Speaker Martin Romualdez, ulitin ko. Plunder, conspiracy to commit plunder, indirect bribery, violations ng anti-graft laws. Tapos money laundering. Tama kayo. Kinasuhan pa ng money laundering. Ngayon, ang kaso ba na yan ay nasa Sandigan Bayan na? Hindi pa. Nasa ombudsman pa rin. Pero preliminary investigation stage na. Ibig sabihin, mayroon ng formal complaint. Nabasa ko nga, 61 pages. 61 pages yung criminal complaint laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasama niyang kinasuhan doon si Saldico at saka si Attorney Raulito Paras. Kasama yung Raulito Paras. Yan yung mga kinasuhan doon sa criminal complaint. Si Saldico, si Attorney Raulito Paras. Bakit kasama sa kinasuhan si Attorney Raulito Paras? Ito yung best friend ni Martin Romualdez. Ito yung kabrad niya rin sa fraternity. Ito yung, ayon doon sa complaint, binasa ko yung complaint, ginamit lang daw itong dummy ni Martin Romualdez para bilhin yung mga properties. Yung controversial na property sa Tamarind, yung binabagsakan ng mga ng mga mali-malitang pera sa Tamarind yun eh. Ang bumili noon ayon si Raulito Paras. Pero ayon sa ombudsman, yung panel of investigators ng ombudsman, dami lang yun si Paras. Kaya bahagi siya ng scheme ng money laundering. Kaya yun mga kabunyog, matindi talaga ito. Pag nakalusot ito sa ombudsman at final ito sa Sandigan Bayan, mai-issuehan ng warrant of arrest si Martin Romualdez at non-bailable yung mga yon. Non-bailable ang money laundering, non-bailable ang plunder. Kahit sabihin mo pang mahina ang ebidensya sa kanya, pero makukulong muna siya. Lalaban siya habang nakakulong. Mabuti kung pagbigyan siyang makapiyansa. Kaya mabigat din itong ginagawa ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez. Kaya nga, makita natin matapang palaban yung statement ni ombudsman ni dating Speaker Martin Romualdez eh. 'Di ba? Nakita niyo 'yon? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.